Welcome again in our suicide prevention self-paced module series. You are now in module 4. I hope you did all the modules in succession so that it would really make the best sense. Okay? If hindi niyo po pinagsunod-sunod yan, baka po maguluhan kayo. But anyway, you are now here in module 4 where we will discuss suicide warning signs. So previously, we talked about the myths about suicide, some terms about suicide, and then the fact sheet. Now, to really give you more information on what to look out for, we will now discuss suicide warning signs. So ano ang purpose natin nito for studying suicide warning signs? It is to enable us to help others, okay? To help others or even help ourselves, okay? When we are feeling suicidal, okay? So, kailangan alam din natin to para sa sarili natin, para tayo mismo alam natin kung kailangan natin ng tulong. So, without any further ado, let's move on with the presentation. Suicide warning signs. So before I begin, itong mga suicide warning signs na ito, they are not arranged in any particular order, nor do they have any order of severity or hindi ibig sabihin na one is more severe than the other sign. So these are all equally indicative or strong indicator or a warning sign of suicide. So walang mas mabigat kaysa dun sa isa. Okay? Nakuha po, hindi po siya naka-arrange in any order. Right? So let's begin. Suicide warning signs. Number 1, negative view of self. Okay? Most people na suicidal, they don't really have a positive view of themselves. Ano ibig sabihin yan? Sometimes sinasabi nila, wala akong halaga. I'm worthless. Mabuti pang wala na lang ako. Yung mga ganun. So, very negative. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kayang solusyonan to. Hindi ko na kaya to. Yung mga ganyan. So they have a very negative view of themselves. Okay? Sense of hopelessness or no hope for the future. So kawalan ng pag-asa. If you are really knee-deep in your problem or neck-deep in your problem rather, you might feel this, no? Wala ng pag-asa na parang sobrang dami mo ng problema, napakabigat na. Hindi mo na kaya to go on another day. Okay? So you lose hope for the future. Alright? So for example, yung mga taong nabubuli. Like let's say for example, lagi na lang akong mabubuli, forever akong mabubuli, forever akong victim, wala na akong magagawa dito. So yun yung mga ilan sa mga statements na binibigay ng mga tao. Yung iba naman, kung may mental health issue, sinasabi nila na wala na, hindi na ako gagaling, I won't get any better, itong depression kong ito, hindi na ito masusolusyonan. So yung mga ganun. So sa mental health issue naman. So for people in crisis naman, yung may malaki problema, hindi ko na talaga kaya to. Okay? I can't go on another day. Yung mga ganyan. Okay? So those are no sense of hope. Hopeless for the future. Okay? Third, isolation or feeling alone. Okay? Bakit nga ba nagiging isolated and feeling alone ng mga taong suicidal? It's because number 1, it's really strange. No? Conflicted sila sa sarili nila. Tumatakbo sa isip nila na bakit ako nag-iisip ng ganito? Why am I thinking of ending myself? So sila mismo conflicted. Okay? Pangalawa, hindi nila alam kung paano magsabi about this. Maaaring they fear na they will be judged. Okay? So takot silang lumapit sa mga tamang mga tao for the correct people to have them helped. Okay? So they may feel isolated about this. Yung iba naman, feeling nila pabigat na sila sa pamilya, sa kaibigan, kaya hindi na lang sila nagsasalita. Okay? Sinasarili nila lang ang nararamdaman nila. Okay? Next, they become aggressive or irritable. Bakit nga ba nangyayari ito? Kasi nga naman, if you are really neck deep with your problem, no, hindi mo na kaya, you are really obsessed, no, or you're really ruminating, paikot-ikot ka sa problema mong yan, dyan lang tumatakbo yung isip mo. Maaari ka mawalan ng tulog, number 1. Alam naman natin pag ang tao kulang sa tulog, napaka-irritable niyan. Given yan. What if yung taong puyat na may problema pa? So malamang maging irritable yan. O paano naman sir, gising naman siya.
gising naman siya, bakit irritable pa rin? Kasi nga po, gising man siya, pero sa isip niya, tumatakbo yung problema. Tapos biglang kakalabitin mo, huy, tapos bigla na lang mag-i-snap sa'yo na, ano ba? Ganyan. So, bakit sila naging aggressive? Kaya nga natin nasasabi, ano ba problema mo? Kasi nga, may problema nga talagang tumatakbo sa isip nila. That's why they become aggressive or irritable. They are more concerned with what they are thinking. Okay? Kaya kapag kinalabit or inistorbo sila, magagalit talaga yan. Okay? So, they might become aggressive or irritable. Next, they possess lethal means or they get lethal means. Yun yan, bumibili na ng razor, ng cutter, ng dito tali. Yan. O di kaya naman nagsasabi madami kaming extension cord sa bahay, mahaba, ganyan-ganyan. So pag nakakarinig na po kayo ng lethal means, okay, magbigay alam po kayo talaga sa mga tao. Kasi baka mamaya hindi mo alam, baka mamaya bigla niyang aktuhan yung mga nag-iisip niya. Okay, kaya magbigay alam ka na sa mga mental health professional like your guidance counselor or sa mga teachers nyo, yung readily available yung teachers, yung madalas ninyong lapitan. Okay? Kasi nga po, yun nga, means, kailangan talaga ma-minimize o matanggal yung means na yan. Okay? And next, they feel like a burden to others. Katulad nga na sinabi ko kanina, ayaw na nilang lumapit, ayaw na nilang magkwento sa mga kaibigan kasi they themselves, they feel like they are already toxic or a burden to them. Kaya ayaw na nila magsabi. Yung iba naman, hindi sila na-encourage magsabi kasi tinataboy lang sila. Like let's say for example, nagsabi ka sa magulang mo. Tapos sabi nila, kaartehan lang yan. Ako nga, ganito. Oh, di ba? Alam ko marami sa inyong estudyante, ganun ang pakiramdam. No, na kaartehan lang yan. Eh kami nga nung araw, ganito. So feeling mo ngayon, wala kang malapitan. O di kaya naman, yung ibang parents mo, they're just too busy. Tsaka na nak, busy ako. Tsaka na natin pag-usapan yan, ganyan-ganyan. So they feel like a burden to others. Kaya hindi na rin sila nagkukwento sa mga friends. Okay? Kaya naman ang tip ko, even the teachers nung dati, kunwari nagkukwento pa kayo sa teacher niyo, tapos pag tagal-tagal, ikaw na mismo nararamdaman mo na, ay nahihiya na ako kay sir, kay ma'am, kasi parang pagod na nga siya sa pagtuturo, tapos bibigay ko pa yung yung problema ko. So kaya naman you have the guidance counselors. Lahat ng school may guidance counselors. Kasi nga they are the mental health professionals of the school. Doon kayo lalapit. Okay? Kasi nga po si teacher, primarily they are trained in education, in teaching, and not really helping with mental health issues. Okay? So ang role nila is to teach, kami naman is to help you with your mental health issues. So keep that in mind. So wala pong mahihiyang lumapit sa amin. Kasi this is our job. Wala pong magsasabi na, ay, hindi ako pupunta ng guidance office kasi nahihiya na ako kay sir, pabalik-balik ako. Okay lang kung magpabalik-balik ka. Bakit? Bakit okay sa amin na pabalik-balik ka? Because we know for certain that you are still alive. Okay? So mas natatakot kami kung di ka na bumabalik. Mas maganda na pabalik-balik ka. Kahit paulit-ulit natin pagkwentuhan yung issue mo. Okay lang. Papakinggan ka namin. Kasi kami, this is what we are trained for. This is our work. This is our line of work. Hindi kami pwedeng magreklamo na, ay, napapagod na kami sa kwento mo. Okay? Kasi para hindi rin kami mapagod, kailangan ma-impart namin sa iyo yung strategies para makapag-cope ka. Hindi pwedeng puro kinig lang din kami. Okay? So, yun na sana makatulong sa inyong mga students na lumapit sa amin, huwag kayong matakot. Okay? Hindi rin namin kayo sasanksyonan na may ganyan kayong thoughts. Okay? Nakuha. However, papasok ko na rin to dito, no? If you seek help about your suicide concerns, okay? Siyempre confidential po ito. But if there is really an imminent harm for yourself, no, may risk, malaki ang risk or may risk na saktan mo ang sarili mo or may risk na makasakit ka ng iba, we will break confidentiality. Ibig sabihin, we will bring your parent or guardian into this. Kailangan namin ipaalam sa kanila. Bakit? Kasi that is the ethical thing to do. Hindi namin pwedeng itago yan, tapos bigla na lang may mangyayari sa'yo, surpresa yung magulang mo.
Hindi po pwede yun. Okay? Kasi nga, again, huwag kayong matakot na papuntahin yung magulang nyo kasi this is a health issue, health po ito. Parang pinatawag lang sila na, ay, ma'am, pakisundo po yung anak ninyo kasi po nilalagnat. Ganun lang din. So, hindi po kailangan na matakot na, sir, huwag nyo nang sabihin, ganyan. Okay? Research has it na kapag ang mga magulang, when they help you, chances are they become your protective factor. And again, the protective factors prevent you from considering or committing suicide. So we need to take them in. So yung mga students na nagsasabi na, ay, ayoko na magsabi sa mga magulang ko kasi hindi naman nila naiintindihan yung mga mental health na yan. Sa'yo, hindi ka nila maintindihan. But when we, the mental health professionals, explain it to them, okay, there is a larger chance na maniniwala sila sa amin kasi kami pinag-aralan namin ito. Pwede namin sabihin sa kanila na this is a serious matter. Okay? Hindi pa rin sila naniniwala, we'll refer you to a psychiatrist. Okay? Kasi the higher you go in the hierarchy, pag psychiatrist na nagsabi sa iyo niyan, usually naniniwala na ang magulang. Okay? So wag po tayong matakot lumapit, wag po tayong matakot na tawagin yung magulang niyo kasi this is a health issue. Buhay po ang nakasalalay dito. Hindi po natin pwedeng tinatago ito. So I hope you understand the limits of confidentiality and I hope that you understand that your parents can help you. Siguro hindi lang nila naiintindihan o paano ka nila tutulungan. Okay? Apo? And last for this particular slide is they frequently talk about death. Okay? They may not be talking about their death. Like let's say for example, no, yung may mga iniisip natin na parang morbid lang na thoughts, no? Paano kaya ako mamatay? Ano kaya ang experience ng mamatay? Totoo kayang may life after death? Yan. Again, kung frequent, kung passing thoughts lang, sige, pwede nating ipalampasin. Pero kung frequent na yan, no, almost araw-araw, meron na mga konting expression, preoccupation nila with death, no? Pinag-aaralan na nila. Yan. So, baka kailangan natin ng tulong. Okay? So, they talk about death. So, mas nakakatakot lang if they talk about their own death. Okay? So, ayun na. So, that is another warning sign. Okay? So again, still in the suicide warning signs, only I think 6 more to go. Okay, self-harm. Yan na. May mga last na, ano yung mga strongest indicator niyan, no? Nung dati meron pa tayong face-to-face, ang strongest indicator niyan, yung mga naka-long sleeve. Parati naka-long sleeve kahit nang init. Okay? Sir, forma lang naman to. Pero yung mga tao na ayaw magtaas ng sleeve, yon, pwede mong pagdudahan yan. Okay? Kaya mas maganda, no? If you have friends na parati nag-ano, alamin nyo din. If you're really a friend, care enough to check. No? Baka mamaya may mga sugat-sugat na yan, no? May mga las-las ng gano'n. Yan. Yun yung mga usual, yung mga las-las na ganyan eh. Okay? So there are self-harming behavior. Again, if you look back, meron tayong tinatawag na non-suicidal self-injurious behavior. So pwede lang sabihin, hindi ko naman ini-intend na mag-suicide. Okay, hindi ka nga nag-i-intend, pero still, that's not healthy. That's not physically and mentally healthy. So dapat pag-usapan yan. Okay? Next is they engage in risky behavior. Okay? May mga nakikita kayo na nagvi-video na umaakit sa mga building, no, sa pinakatuktok ng mga building, walang mga safety equipment, no? Di kaya naman yung parang nakikipaglaro sa EDSA, no? Nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Yung mga ganyan, risky behavior. O di kaya naman, pag mag-drive ng sasakyan, mahina-hina ang isang daan, no? Isang daan ng KPH. Ang takbuhan, napakabilis talaga. Either motor or four wheels. Okay? Engage in risky behavior. O di kaya naman yung mga yung tawag rito,
nakakatakot na gawain katulad ng mga umiinom, tapos magbibiro na tatalon, mga ganyan. So, yung mga risky behavior na ganyan. Pwede rin nating isama sa risky behavior yung pag-take ng drugs. Okay? Bakit? Kasi these are self-destructive behavior. And isa pa, when you are under the influence ng alcohol or drugs, you become less inhibited. No? Maaaring gumawa ka ng mga bagay na hindi nakabubuti sa kalusugan mo or sa buhay mo. So they engage in risky behavior. Kala mo lang nagbibiro-biro lang yan na parang na tatakbo bigla sa na malapit na mag-green, mga ganyan. So nakakatakot po yan. So kala nyo lang nakikipagbiro, masaya. Yung pala, deep inside, kinoconsider na pala niya na mag-suicide. Na wala na pala siyang pakialam kung anong mangyayari sa kanya. Okay? Next is making funeral arrangements. Okay? So magugulat ka. Bakit kaya suddenly bigla siya nagtatanong about St. Peter? Well, technically wala namang masama to prepare for one's demise. Pero yung parang out of the blue naman, tapos wala sa nature ng tao na so pwede ka magduda doon. Or di kaya naman nag-express siya ng gusto ko, out of the blue, gusto ko pag namatay ako, lahat naka-white. Ganun. Or walang iiyak. So bakit ka magsasabi ng ganun? Mukha namang okay ka. Diba? So that might be a sign. Okay? Na gusto na niyang lumisan sa mundong ito, sa mundong ibabaw. Okay, next is giving things away. So kaakibat, a partner with making funeral arrangements is giving things away. When we say things, yun yung pinaka-importante sa kanya. Yung alam mong prized possessions niya, pinamimigay niya. Like let's say for example, yung gitara na favorite niya, yung sapatos, pati yung alagang aso, pinamigay na. Yung mga importanteng bagay sa kanya, pinapamigay na niya. Bakit? Yung pala, he's already preparing to exit this world. Yung pinapamigay na niya. Okay? So, mga telltale signs yan. So, kailangan tayo mo, meron, bakit ka namin ipapamigay? So, kala nyo lang, yes, makakuha ko ng ganito. Hindi po, baka mamaya, nagpamigay, bukas-bukas pala, yun na pala ang balak niya. Alright? Next, substance abuse. Katulad nung minention ko kanina sa risky behavior, it can be a risky behavior as well if you learn or you start taking substances. Kasi again, you won't be in the right mind when you take substances. Okay? So yung mga alcohol tsaka drugs, pwedeng tanggal ng inhibitions natin yan. So when we are uninhibited, nawawala yung control natin sa sarili, okay? Nawawala yung pag-iisip natin na dapat kong pigilan to, anong tama at mali. So, pagka problemado ka, tapos yung pa nangyari, baka mamaya, it can result to you committing suicide. Okay? And then next is making suicide threats. Ito na. Yung tipong, sige, magpapakamatay ako. Ang ganyan, ayoko na. Nandito ako kaya yung mga nagli-leave na ng note. Yan, suicide threats. Okay? Seryosohin po nyo yan. Hindi po, again, the myth says na kala nyo nagpapapansin lang or they're just trying to bluff, okay, or get attention. No. We treat this as a very serious threat. Parang pag sinabi mong nasa airport ka, sinabi mong bomba, or you make bomb jokes, you will really be taken as a threat, a legit threat. So for suicide, pag may nagsusuicide threat, pamatay na ako, tatalon na ako dito, ganyan, huwag niyo akong lalapitan. Seryosohin po natin yan. Kasi kung di po natin seryosohin, okay, that life may have been saved. Okay? So seryosohin po natin yan. So these are the suicide warning signs. I don't think I have missed any. Again, if you suspect anyone, okay, your family member, your classmate, to be exhibiting these warning signs, kindly tell someone to help. Kindly ask someone for help. Or kindly talk to them directly about suicide. Okay? Para malaman mo mismo talaga what's the real deal. Alright?
So these are the suicide warning signs. That is module 4 of the suicide prevention series. Okay. So for the next few sessions or few modules, Ms. Janine Bautista will be the one sharing you her insights. Okay, thank you and God bless.